Sahih Muslim 531, pakinggan ninyo mga Muslim Book 5, Hadith 27, pakita ko yung screen ko. Okay na, banggitin mo lang yung hadith. Sahih Muslim 531, Book 5, Hadith 27, Book 4, Hadith 1082. So ang sabi dito, meron ditong sabi daw ni Muhammad dito, let there be curse upon the Jews and Christians because they have taken the graves of their apostles as places Nagbabasa of ka ng worship. Arabic kanina, di ba? Baka pwedeng i-Arabic mo. Sabi dito, la'anatullahi 'alal yahud wan nasara takhadu qubaru anbiya'ihim masahida yuhadaru mitlama sana'u. Basahin ko ha sa English. Let there be curse upon the Jews and the Christians. Anong reason bakit i-curse? Because they have taken the graves of their apostles as places of worship. So kaya daw sila i-curse daw sapagkat gumagawa daw sila ng lugar ng panambahan. Yun ang dahilan. Ang tanong dito, bakit kailangan i-curse ang mga Hudyo at Kristiyano? Pakipaliwanag kung peaceful yung relihiyon na yan. At kung talagang si Muhammad matinong tao, bakit kinakailangan niya mag-invoke ng curse sa mga Kristiyano at Hudyo? Paliwanag niyo nga itong prophet niyo. Kabayan, tawag dito. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat nating unawain muna na tawag dito. Kapag nakikipag-usap tayo sa mga Muslim, huwag natin akalain na lahat ng Muslim ay maalam sa Islam. At huwag nating akalain na lahat ng mga may kaalaman din sa Islam ay alam sagutin yung mga katanungang nababagay sa mga katanungang binabato ng hindi Muslim. Okay? So, regarding dun sa tanong mo, kung paano bang naging payapa yung mga Muslim, baka nakalimutan mo o di siguro hindi mo lang nabasa. May hadith ang Propeta Muhammad na kanyang sinabi, Ayuhan nas. Ito ay sinabi niya, hadith ito na kung saan nasa Madina siya at yung time na yon ay merong mga Kristiyano at mga Hudyo sa Madina that time. Kaya ang address niya ay Ayuhan nas o sangkatauhan. Anong kasunod ng hadith? Afyus salam. Ipalaganap ninyo ang salam. Okay? Ipalaganap ninyo ang kapayapaan. So, hindi ba ito nagtuturo ng kapayapaan sa mga sangkatauhan? Ano daw? So, napaka-ikling sagot lamang ito, kapatid. Hindi namin kailangan magpaliwanag ng mahaba. Kasunod ng hadith, Afyus salam. Wa at'imut ta'am. At magpakain kayo ng pagkain sa mga nagugutom. Wasallu bil-layli wan nasun niyam. At magdasal kayo sa gabi habang ang mga tao ay tulog. Bakit? Dahil ang pagdarasal minsan ay nagiging pakitang tao sa ibang tao. Pero kapag nagdasal ka sa gabi na walang ibang nakakakita sa iyo kundi ang nag-iisang Diyos lamang, ito ay taus-pusong pagdarasal. Tadkhulul jannata bisalam. Kapag itong mga bagay na ito ay sinagawa mo, papasok ka sa paraiso ng payapa. Hindi ba't ito ay mabuting katuruan ng Islam, kapatid, kabayan? Well, hindi naman. Sinabi ng Allah sa Quran 60, chapter 60 verse 8. Sinabi ni Allah, hindi kayo pinagbabawalan ng Allah na maging mabuti at makatarungan sa mga taong hindi lumalaban sa inyo. Hindi ba ito mga kabutihan, mga kababayan? Well, Ito ay mga mabubuting katuruan ng pananampalatayang Islam. Siguro, may mga tawag dito, may mga grupo ng mga tao na nagkiklaim na mga Muslim, pero very extreme yung kanilang pagsasabuhay ng Islam. Pero hindi ito nagre-represent ng buong kamusliman. Bakit kamo? Kasi pag sinabi natin ganun, yung mga nananahimik na mga Muslim, nagsasabuhay ng tamang katuruan ng Islam, ay nadadamay. Maging yung ating butihing senador na si Robin Padilla, na napakaraming naitulong sa mga kakristyanuhan sa buong Pilipinas. Maraming mga hindi Muslim ang nakinabang sa kanya. Ibig sabihin, masamang tao rin siya kasi masama ang
dumating sa ating mga kababayan? Hindi po ganun. Kumbaga, kung sakali mang maghahanap tayo ng tamang katuruan ng Islam, ay maging ano tayo, kumbaga maging patas tayo, no? Sa Naintindihan ko naman yan. pangangalap. So, mahaba Yun naman lang yung may sagot mo. sasagot ko, kababayan, ha? So, masaglit lang kasi based doon sa sinabi mo kasi, wala naman ting tutol no, kahit sinong tao pwedeng gumawa ng tama, mga Kristiyano, mga Muslim. Pero ang punto kasi dito, yung binasa kong hadith, na si Muhammad nag-invoke ng curse. I'm not saying kung si Abrobe Padilla mabuting tao masama. Lahat naman tayo nakagawa ng mabuti. Hindi mo na kailangan may reliyon ka dapat para maging mabuti ka Kung tinatanong lang namin, kasi di ba may sinabi ka na si Muhammad daw ganito ginawa. Meron kasing instance sa panahon ni Muhammad na mahina siya, kumanlong siya doon sa mga taga-Abyssinia Christians. Ginawan siya ng mabuti doon, tinrato din siya ng mabuti ng mga Kristiyano doon. Ang tinatanong ko lang dito, bakit may punto sa kanyang buhay na nag-iba na siya ng ugali, na pati mga Hudyo at Kristiyano, kino-curse na niya? Ito nakalagay dito sa binasa nga natin kanina, Sahih Muslim 531, Book 5, Hadith 27. Paano mo nga ito ipaliwanag kung bakit nag-i-invoke siya ng curse? Kasi hindi mo ito nasagot Bakit nag-i-invoke siya ng curse sa Kristiyano at Hudyo? Nakalimutan ko i-explain yung hadith na yan. Sige. Pasensya na, nakalimutan ko i-explain. Sige. Okay. Totoo yung sinabi mo na may hadith na ganyan, na sinabi ng Propeta Muhammad, La'natullahi ala al-Yahud wal Nasara. Sabihin, sumpain nawa ni Allah ang mga Yahud at ang mga Nasara. Anong ibig sabihin nun? Anong dahilan kung bakit niya na nasabi yun? Okay? Nabanggit sa hadith na yan na ang mga Yahud at ang mga Kristiyano, ginawa nilang lugar, tambahan ang libingan ng kanilang mga propeta. Na kung saan ang bagay na ito ay isang napakalaking shirk, pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay pinagbabawal sa Islam. Kasi sa Islam, ang pinakamalaking kasalanan na maaring gawin ng isang tao, mas malaki pa sa pagpatay mas malaki pa sa kasalanan ng pagpatay, ay yung magsishirk ka, sasamba ka ng ibang Diyos bukod sa Diyos na lumikha sa'yo. So yun yung isa sa dahilan kung bakit meron kasing tinatawag sa Arabic na tahrim mutlaqan sa Arabic. Ibig sabihin, yung pagbabawal na pangkalahatang pagbawal o pangkalahatang pagsumpa. May specific na dahilan kung bakit niya nasabi yun. At hindi yun pangkalahatan. Kasi bakit kung ganyan man lang, dapat sana ay sino mang Kristiyano, sino mang Hudyo na lalapit sa amin, dapat sabihan namin na kumbaga sumpain ka nawa ni Allah. Hindi ganun yung turo sa amin. Hindi ganun yung turo ng Islam. Okay. Understood. May specific na pangyayari kung bakit na So base dyan sa sinabi mo, okay, salamat dyan sa sagot mo, pero bigyan ko lang din ng komento. So ang sabi mo kasi, the reason na kaya sila lanatulahi, kasi they have taken their apostles' graves as place of worship. So lumalabas sa amin, ang impression sa amin dito, kaya kami i-curse ng inyong Diyos, kasi si Muhammad pang ginamit na instrumento dito So, kaya kami i-curse dahil lang sa isang pang-relihiyon na dahilan na ginagawa daw place of worship ang mga graves ng mga apostles. So, dahil lang doon sa pang-relihiyong gawain ng mga Kristiyano, kailangan talaga i-curse? Ganun talaga? Kailangan talaga i-curse sila dahil lang doon? Ganun talaga? Kabayan, unang-una, hindi namin pwedeng sabihin na dahil lang pang-reliyon na bagay lang, hindi namin pwedeng langlangin ang bagay na pang-reliyon. Bakit kamo? Kasi ito yung magiging dahilan namin para mapunta kami dun sa lumikha sa amin. Bakit wala namang ibang nagtuturo dito sa atin sa mundong ibabaw ng pagkilala sa Panginoon maliban sa reliyon? Hindi naman ito may tuturo sa eskwelahan, sa gobyerno kung hindi nanggaling din sa reliyon. Pangalawa, kabilang ka ba sa mga taong gumawa ng libingan o gumawa ng simbahan sa lugar ng libingan ng mga propeta? Sige, bigyan natin halimbawa. Kung hindi ka
Kung hindi ka kabilang doon, kapatid, ay hindi ka bilong doon sa nabanggit sa hadith. So, Kaya halimbawa, nga sinasabi ko, yung hadith na yun ay na-specific siya. halimbawa, Doon sa mga brother, tao, o halimbawa, gagawa ako ng place of worship para sa mga Kristiyano, sumamba doon sa isang lugar na yun. Gagawa ako ng place of worship. O halimbawa, sa ilalim ng grave ng apostol. So, kailangan ako i-curse. I-curse ako ng inyong Diyos. Tama ba? ang tinutukoy kasi doon, kabayan, yung libingan ng mismong mga propeta. Okay? Ibig sabihin nun, ganun na lamang yung pagpapahalaga namin sa mga propeta. Even Jesus Christ, hindi namin pwedeng pagtawanan, hindi namin pwedeng biru-biruin yung kanyang pagkatao. At sino mang propeta. Bakit? Kasi yun yung turo ng Islam. So, yung paglagay pa lang ng bahay dasalan sa mismong libingan nila ay isang napakalaking kawalan ng respeto sa kanila. Sa atin nga sa Pilipinas, yung mga bayani natin, binibigyan sila ng halaga. Yung mga naging presidente ng Pilipinas na may magandang naiaambag sa Pilipinas ay binibigyan ng halaga yung kanilang kamatayan, yung kanilang himlayan. Ngayon sa propeta natin mismo na ginawang halimbawa ng Diyos dito sa lupa para ipakilala ang mensahe ng Diyos, hindi natin bibigyan ng respeto. So ganun namin pinapahalagahan, kabayan. Kaya ganun na lamang kalaki, kabig deal sa Islam yung bagay na yun. Sana maunawaan. Naunawaan ko naman, sa makatuwid nga po, no? Intindihan ko naman yan. Wag mo kasi equivocate yung pagtrato ng mga Pilipino sa kanilang mga bayani. Dito sa eksena dito, magkaiba kasi yun eh. Pero tinatanong ko dito, itong pag-curse sa mga Hudyo at Kristiyano, dahil lang ginagawa nilang place of worship daw, halimbawa yung libingan ng mga apostol kasi nabasa dyan eh. So, yung pag-curse sa kanila dahil dun sa ganung gawain, ano ba to? Religious ba to? Religious ba yung dahilan kaya sila i-curse o political? Inuulit ko, kapatid, religious matters yun. Ayun. Religious matters. Oo. Okay, malinaw. Yung kasi kaya nga nasabi ko, ang pagbibigay galang, mataas na pagbibigay galang, respeto sa mga propeta ay isang kabilang yun sa aming saligan ng pananampalataya. Al-imanu bi ar-rusul, ang paniniwala sa mga propeta. So, bilang paggalang, hindi lang paggalang kay Propeta Muhammad ito, kundi paggalang sa lahat mga naunang propeta. So, ang paglalagay ng lugar dasalan sa kanilang mga libingan ay isang napakalaking kalapastanganan sa pananampalatayang Islam. So, malinaw na sa aming mga Kristiyano ha, na yung curse dito na Pero sinasabi... Hindi sa lahat ng Kristiyano yung naka-address ha. Wala ko naman, Nilinaw hindi ko ko yung naman kanina. sinasabi kung sa lahat ng Kristiyano eh. Ang tinutukoy Kasi ko lang dito. inaano mo kasi sa aming mga Kristiyano ha. Kasi kung kabilang ka sa mga taong naglagay ng bahay dasalan doon sa libingan ng mga malamang kabilang ka ron. Pero kung hindi ka kabilang doon, kabayan. Kaya nga matatamaan din yung mga Kristiyano kahit sa ngayong panahon. Kasama pala sila doon, may mga ganong Kristiyano pala. So ang tinatanong namin dito sa mga tuwid pala, kung intindihin namin yung sagot ninyo, ang paliwanag ng inyong sinasabi dito, lumalabas ho dito na itong curse dito na la'natullahi, ito ay because of religious actions ng Kristiyano, na-curse sila ng inyong Diyos. So parang ganun yung lumalabas, ano? Dahil sa actions dahil sa religious actions ng mga Kristiyano, na-curse sila ng Diyos ni Muhammad. Yan ang malinaw sa amin. Hindi naka-curse. Hindi naka-curse ng Allah. Ayun sabi diyan, no? Ito ay salita ni Propeta Muhammad. Well, sabi, let there be curse upon the Ito Jews. ay Who will curse? Si Muhammad mag-curse? Teka lang. Ang sabi dito, sabi ni Propeta Muhammad, la'natullah. Hindi nangangahulugan na, kasi iba yung la'nat, ito ay Arabic na noun siya, hindi siya fi'il. Hindi siya verb. Okay? Ang salin natin dito, sumpain nawa. Okay. Kumbaga, parang humiling ang Propeta Muhammad kay Allah subhanahu wa ta'ala na sumpain nawa ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano, hindi pangkalahatan, kundi
doon sa mga taong gumawa ng ganong klaseng kalapastanganan. Oo nga, naintindihan naman natin yan. Ang tinatanong natin dyan, Oo. yamang nandyan na yung natulahin na yan. Ang tinatanong natin dyan, at saka dahil actions, religious actions ang dahilan ng mga Kristiyano dito. Ang tinatanong natin dito, sino bang magko-curse? Ang Diyos ninyo o si Muhammad? Si Allah malamang, pero hindi nangangahulugan nun na curse na talaga o kinurse na. Isang dua yun eh, isang panalangin yun. Oo nga, panalangin ng curse nga. Nagigets mo? Oo nga, panalangin nga ng curse. Doon sa mga Kristiyano na ganun, panalangin nga ng curse.